Hello, what's up mga Tomodachi? Welcome back dito sa aking YouTube channel. At muling nagbabalik si Kadan Sensei, ang inyong friendly ESL teacher. Okay, ngayon tuturuan ko kayo mga Tomodachi kung ano yung mga bagay na dapat nating isaalang-alang kapag tayo ay ESL teacher na. Or kung nagbabala kayong maging ESL teacher or ESL tutor, ito yung mga bagay na dapat ninyong i-consider. Okay? Ito yung mga tips na ibibigay ko sa inyo. Okay? At tignan natin sabay-sabay. Wait lang ha. So ito. Okay. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa mga Tomodachi. Umpisa na natin kaagad para magamit na ninyo kaagad. Okay? Number 1, be clear and speak slowly. Very important to mga Tomodachi. Napaka-importante nito. Lalo't-lalo na yung mga nagpupunta dyan sa ESL platforms na yan. Like me, ako sa native cam ako eh. Natural, pupunta nga sila dyan kasi hindi nga sila marunong mag-English. Tapos babanatan mo ng mabilis na pananalita. Hindi tama yun, no? Kailangan malinaw yung ating pananalita sa kanila at may kabagalan. Depende yan sa estudyante, okay? Kasi meron naman magagaling na, meron naman talagang zero pa talaga. Kaya kailangan mag-a-adjust tayo. Sabi nga dito, use simple vocabulary and short sentences. Sabi nga huwag mo masyadong i-pressure yung estudyante mo. Gamit ka lang ng mga simpleng salita na maiintindihan nila. Kasi kung ikaw, halimbawa, ilagay mo yung sarili mo sa kanila, hindi ka marunong mag-English, papasok ka doon para matuto. Tapos, kausapin ka ng mabilis, bigyan ka ng mga mabibigat na salita. 'Di ba? Hindi mo rin magugustuhan. Tsaka ang end up nito mga Tomodachi kapag hindi nyo ito sinaalang-alang, baka i-low rate kayo nito. No? Baka sabihin, hindi ito masyado sensitive na teacher. Alam naman niyang hindi pa ako marunong ginangster ako, di ba? Ginangster mo na siya agad. So, mali yun, okay? Lagi nyo tandaan yan. Enunciate words clearly and avoid using too many idioms or slang, especially with beginners. Kasi hindi naman nila alam yung mga yan yung mga yung mga colloquial na salita, yung mga idioms na yan na may mga hidden meaning, mga underlying meanings. Kailangan simple and straight tayo. Tapos, sabi nga dito, enunciate words. Diinan mo, kumbaga, sabihin mo ng malinaw at may diin ang mga salita at mga pangungusap para lalo nilang maintindihan kasi ang i-absorb pa lang nila ay yung standard English. Huwag nyo na muna silang banatan ng mga slangs. No? Kasi para, kadalasan dyan, may mga nagtitake ng English classes para sa mga exams nila. Halimbawa, pupunta sila sa ibang bansa, mag-a-IELTS sila or TOEIC, 'di ba? Kung slang ang tinuro mo diyan and substandard English, pagka yan bumagsak, balikan ka pa niyan, sabi hindi ka marunong na teacher. Mali-mali tinuturo mo. Kaya kung yung standard lang ang tuturo natin, no? Lalo na kung yan beginner. Tandaan nyo yan mga tropes. Tandaan nyo yan mga Tomodachi. Okay, number 2. Know your student's level. Sinabi ko nga kanina, dapat marunong ka makiramdam kung ano yung kapasidad ng estudyante mo. Kung siya ba, beginner ba siya o matagal na. Okay. Under this number 2, mga Tomodachi, tailor your lessons to their English proficiency. Proficiency. 'Di ba? Kahit ako nga nabubulol yung estudyante pa kaya natin, 'di ba? Although hindi naman kasi ako ganun gagaling mag-English mga Tomodachi. Pinalad lang na maging ESL teacher. Okay? Sabi nga, aralin mo yung lessons mo kung paano mo siya i-deliver ng naaayon dun sa level ng estudyante mo. Okay, be sensitive enough para malaman yun. Next, avoid overloading them with too much grammar or vocabulary at once. Isiyan mo lang, sabi nga, isiyan mo lang Tomodachi. Huwag mo masyadong pupusuan, no? Hindi mo naman kailangan magpasikat dyan Alam naman ng estudyante na ikaw yung teacher. Alam niya na mas magaling ka sa kanya. Huwag mo nang pasikatan.
boy, 'di ba? Nagpapasikat ka, boy. Huwag kang magpapasikat, boy. Kung ituro mo lang ang goal natin dito, Tomodachi, ay maturuan sila, hindi yung pabilibin sila sa'yo. No, although there's a part of it ng pagtuturo natin na kailangan bumilib sila sa'yo para i-rate ka nila ng maganda at balikan kanila. Pero, ang pinaka main purpose natin, ba't natin sila tinuturuan is para matuto sila. Kaya nga tinuturuan, turo, 'di ba? Turuan sila, 'di ba? Boy. Yun lang. Okay, that's for number 2. For number 3 is focus on communication first. Sa communication muna. Okay? Ano ibig sabihin nito? Prioritize speaking and listening skills. So sabi, yung pananalita muna, how they speak, how they familiarize their mouth and tongue to speak the words, to enunciate the words and to pronounce them properly. Siyempre, at kailangan yung exposure nila dun sa yung pakikinig ba nila, 'di ba? Ma-expose sila ng paulit-ulit dun sa mga salitang 'yon para maging encrypted sa utak nila yung mga salitang 'yon. Parang tatakbo na 'yan sa memory nila, 'di ba? Next, don't worry about perfect grammar right away. It is important to learn perfect grammar, pero sa umpisa, hindi ito yung priority. 'Di ba nga? Kasi fluency over accuracy in early stages po. 'Yun ang kailangan. Yung kadalasan nga ganito eh. Ako nag-aaral kasi ako ng Nihongo ngayon. Alam nyo ba na nakakakanta na ako, nakakapagsalita na ako ng mga Japanese phrases, Japanese songs na talagang fluent na fluent. Although hindi ko pa naiintindihan yung mga 'yun. Pero kaya ko na siyang salitain. Ang kulang na lang is maintindihan ko siya, 'di ba? Kumbaga hindi na ako mahihirapang sabihin 'yun. Kailangan ko na lang malaman kung anong ibig sabihin nun. Gets nyo? Ganun lang yung kadali, no? Ganun lang 'yun. Ganun lang ka-easy yun po. Isihan lang natin, Tomodachi. Okay, number 4. Encourage participation. Gaya lang sa normal na school, 'di ba? Pinagtataas tayo ng kamay ng mga teacher natin. Kasi nga, syempre, part of learning yun eh. Kailangan, hindi pwedeng ikaw lang yung nagdadadakdak diyan, kailan nagsasalita din yung estudyante mo. Kasi sila yung estudyante diyan, di naman kayo. No? Paano mo sila pagsasalitain? 'Di ba? Wag mo silang tanungin ng tanong na ang sagot ay yes or no. Always consider giving them question like an open-ended question, gaya ano nandyan sa number 4. Open-ended question na mapipilitan silang mag-construct ng sentences nila, na mapipilitan silang mag-imagine ng mga scenarios na kung saan makakapagbuo sila ng mga phrases and sentences. Hindi yung yes, no, yes, and then sabi nila, yeah, yes, yo. Ganun, di ba? Ano yung rapper? Okay, next. Use games, role plays, and group activities to get everyone talking. Okay, group activities kadalasan hindi to applicable kasi nga one-on-one yung yung pagtuturo. Pero yung use games, role plays, ang kagandaan nito sa platform na ginagamit ko, mga Tomodachi, is included na siya. Hindi nyo na kailangan ng mga materyales na kailangan nyo pa na ganito, ng laruan, kailangan nyo pa ng mga visual aids kasi included na sa textbook, mga Tomodachi. Gagamitin nyo na lang. May role plays na yon, babasahin nyo na lang. May mga games na rin doon, maglalaro na lang kayo, mga Tomodachi. Ganun ka-easy yung platform na pinasukan ko. Kaya nga nire-recommend ko, 'di ba? Kaya nga nandito pa rin ako. Hindi naman ako nandito kung ayaw ko, 'di ba? Tsaka hindi ko i-recommend sa inyo, hindi maganda. Next, number 5. Use visual aids and realia. Okay, what's realia? Realia. Sa totoo lang, yung realia, walang pinag-aaba sa visual aids yan. Ito yung mga bagay-bagay na meron tayo, like ito, mga laruan, ito. Just pa, nahirapan kang magpaliwanag.
Bawa, water bottle, mga tumbler. Use pictures, props, and real-world object, mga tangible objects to teach vocabulary and context. Just for example, a tumbler. Nahirapan kayo paliwanag kung ano yung tumbler. Pakita mo na lang tumbler like this. Tumbler. Say tumbler. Repeat after me. Tumbler. Again, tumbler. See? So this is a tumbler. Okay. Hindi mo na kailangan paliwanag. Tumbler is a blah 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 blah. Pakita mo na lang. This is a tumbler. Okay? And then this is a toy. This is a toy. Okay? Ganun lang. Isihan nyo lang. Huwag nyo masyadong stressin yung sarili nyo, mga Tomodachi. Okay? Next, videos, flashcards, and gestures are also great for comprehension. Okay, just like for example, yung ginawa ko kanina sa comprehension nga niya, para maintindihan niya kung ano yung tumbler, as much as possible, kung meron kayo, pakita nyo na lang. 'Di ba? Kasi, ipapaliwanag nyo in English, bibigyan nyo ng definition, mamaya hindi rin niya naintindihan yung definition. Yun nga, tumbler pa lang, word pa lang, hindi niya nga naintindihan yung definition pa kaya. Okay? So, pakita nyo, this is a tumbler. Okay? Ganun lang. Tapos, yung videos, flashcards, kasama na lahat sa platform na pinapasukan ko. Nandun na po lahat ng kailangan yung materials. How about the gestures? So ito, sa'yo na to, no? Pag sinabi mong listen to me, listen, gaganon ka, 'di ba? Repeat after me twice, wag ganon. Dapat ganito. Twice nga eh. Wag ganito. Ganito. Repeat after me twice. Twice, okay? Repeat after me twice, okay? Listen to me carefully. Okay? Ganun lang. Isihan nyo lang. Number 6, repeat and review often. Students need repetition to remember vocabulary and grammar. Totoo to. Paulit-ulit lang. Kahit nga yung kanta di ba? Yung mga kanta, kahit nga hindi nyo nakikita lyrics niyan, basta napakinggan nyo ng paulit-ulit, tapos kinanta nyo ng paulit-ulit, may kabisado nyo na yan. Di ba? Ganun lang yun. Yun lang paliwanag doon. Wala nang iba. Paulit-ulit lang. Repetition lang ang susi sa magandang kinabukasan. Okay? Use mini reviews at the beginning and end of each class. Okay? Lagi nyo papaalala sa kanila kung ano yung pinag-aralan nyo, kahit pasundot-sundot lang. Kasi nga, part pa rin yun ng repetition, no? Kasi nga, inaano natin kumbaga, isinisiksik natin sa kanilang utak yung mga bagay-bagay na yun. Ipina-familiarize natin kasi sila. Kasi meron na silang sariling language, di ba? Mahirap talaga naman kasing mag-aral ng panibagong lingwahe. Kahit nga tayo, ako, Tagalog ako, hindi ako marunong mag-Bisaya. Pero nanay ko, Bisaya. Pero pag naririnig ko siya, naririnig ko yung mga termino, parang ang nangyayari, napafamiliarize ako dun sa mga words. Although hindi ko alam yung ibig sabihin. And then pag nalaman ko na yung ibig sabihin, natanong ko na, ano ba ibig sabihin nito? Sabi ko kaya hindi ko na maintindihan yung mga sinasabi mo, ganyan. Pag nalaman ko na yung meaning, total paulit-ulit ko na siya narinig, mas madali na sa akin siyang bigkasin o i-pronounce, 'di ba? Like kaluoy, mga ganun, kaluoy, kawawa, 'di ba? Kawawi, kawawa sa'yo. Yun lang pala yun, kaluoy pala yun sa Bisaya. Ganun lang rin yun. And then sa Japanese, 'di ba? Total lagi naman nating naririnig yung arigato, arigato. Oh, arigato. And then thank you pala ibig sabihin nun, arigato. Arigato gozaimasu. Thank you very much. Hachimemashite. Nice to meet you. Right? Something like that. Okay? And then sayonara, goodbye, mga ganyan. Ulit-ulit lang. Total, nanonood naman kayo ng anime, di ba? Kakanood ninyo anime, alam nyo na nga yung mga words, familiar na kayo sa mga words, sa mga phrases, pero kadalasan, hindi natin alam yung ibig sabihin. Pag nalaman naman natin yung ibig sabihin, yun pala yun. Oh, nani? Yung mga ganun, nani? Ano kayo nani? Si nani, tropa namin yung si nani Nani, ibig sabihin, what? What? Nani? Naze? Why? Diba? Ganun lang yon. Okay? So, next. Number 7. Be patient and positive. Learning a new language can be frustrating. Sinabi ko na to kanina. Celebrate small wins. Just for example, nag-ano sila,
nagpaulit ka ng salita, sabi mo, repeat after me. Tumbler. Sasabihin niya, tumbler. O nung unang sinabi niya, tumbler. Tumbler. Pinaulit mo kasi gusto mo ma-pronounce niya na maayos. Sabi mo, tumbler. Sinabi naman niya, tumbler. Comment mo siya. Comment mo. Sabi mo, very good. Diba? You got it right. Okay, very good. Nice. Diba? Kasi nga, syempre, gusto mo rin naman na marinig na tama ka. Diba? Kung ikaw estudyante. Na i-encourage mo sila para bumalik din sila sa klase mo. Kasi pag di sila nasiyahan sa klase mo, babalik ba yan? Kahit ikaw, babalik ka ba pag di ka nasiyahan? Diba? Hindi. Boy. Diba? Always offer encouraging feedback instead of focusing on mistakes. Sabi nga, lagi na lang mali ko nakikita mo. Alam mo namang hindi siya marunong mag-English kaya nga nagpapaturo, 'di ba? Tapos tadtarin mo ba naman ito, mali ito, you say, ganyan, ganyan, 'di ba? Mali. Halimbawa, lagi mong lagi nyo tandaan Tomodachi na kapag kayo magbibigay ng isang mistake, magko-correct ng isang mistake, always palitan mo to ng dalawang very good, mga ganun. At kapag natapos yung lesson ninyo, wag mo nga hayaan natapos yung lesson nyo na kino-correct mo siya sa mistakes niya. Kailangan matapos yung lesson ninyo na very good mo siya kasi yun ang maaalala niya bandang huli. Okay? Number 8. Keep lessons interactive. Use online tools, apps, or whiteboards if you're teaching online. Try platforms like Kahoot, Quizlet, or Canva for engaging material. Well, this part naman, itong number 8, is yung mga tools tsaka mga infographics, hindi na namin kailangan kasi ng third party applications kasi nandun na nga lahat sa loob ng Native Camp. Ang dali magturo sa Native Camp kasi nandun na lahat ng kailangan mo. Nandun may sound effects na rin doon, may pen tool na rin, pwede kang mag-drawing. So siguro para sa ibang platform, they're using these tools and applications, but we at Native Camp, we don't use this. Okay? Number 9. Manage time well. Okay, kasi may time limit yan okay? Plan your lessons but be flexible. Kailangan mai-pull off mo yung lesson and then ma-maximize mo yung kailangan nilang matutunan dun sa lesson na yun. Kasi sa amin, sa Native Camp, pinakamahabang lesson namin is 25 minutes per class. So, kailangan ma-manage mo yon. Kailangan marami siyang matutunan sa iyo within that time, okay? Stick to your objectives but allow for natural conversations too. Ano ba, may tanong sila, cater mo. Diba? Halimbawa, gusto nila, may tatanong sila, may kakwento sila, pakinggan mo. Hindi yung, no, don't ask. Don't ask questions. I'm teaching. Subukan mo. Tignan ko lang, di ka i-low rate niyan. Tignan ko kung balikan ka pa niyan, di ba? Ayusin mo, boy. Ayusin mo, Tomodachi. Hindi masyadong masungit. Hindi yan katulad nung dito sa na nga. Sabi nga ng pipe, mahirap na magsalita Basta, ayusin nyo na lang, Tomodachi. Okay, number 10. Be culturally sensitive. Napaka-importante nito, mga Tomodachi. Napaka-importante. Importante nito. Learn about your students' backgrounds. Okay? Una, kung bata yan, alam mo dapat kung paano makipag-usap sa bata. Kung matanda yan, alam mo dapat makipag-usap sa matanda. Kung estudyante. Alam nyo na yun, mga Tomodachi. Diba? Hindi pa natin pinag-uusapan yung dito, yung lahi dito, edad pa lang. Paano pag ito? Respect their cultures and don't assume they'll understand Western references. Kasi sa atin, sa Pilipinas, medyo Western kasi yung natin, yung medyo towards Western yung ating kultura. Kahit nga yung alpabeto natin derived from Western countries. Unlike like kung yan Japanese, hindi nila maintindihan na masyado yun. Hindi sila makaka-relate doon. Diba?
So, kailangan may mga bagay sila na para sa kanila rude, huwag mong gagawin. Be sensitive enough. Kung kinakailangan mag-research ka, do your own research. Total trabaho mo naman 'yan eh, 'di ba? Ikaw rin naman makikinabang kung ikaw ay knowledgeable about those cultures, yung mga differences natin sa kultura, 'di ba? Don't expect them to what you call this, to agree with you all the time. Lalo na pag pinag-usapan religion, politics, kasi magkakaiba tayo ng politika, magkakaiba tayo ng relihiyon. Sila nga wala silang may religion, alam ko wala eh, mga atheist sila eh, 'di ba? Marami sila dong mga shrines, mga iba-ibang Diyos doon. Oh, 'di ba? Sinabi mong Jesus, Jesus doon, baka di nila kilala, 'di ba? Baka ikaw pa ma-disappoint or baka offensive para sa kanila 'yon, 'di ba? Be sensitive enough. Sabi nga eh, kung yung mga topics na taboo na pinagbabawal pag-usapan, huwag niyo nang pag-usapan not unless it was initiated by the student. Okay? Pwede niyo pag-usapan. Pero kung di naman siya yung nag-initiate, huwag kang mag-initiate ng mga ganong klase ng usapin. Mapapahama ka. Huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Okay? So yun lang mga Tomodachi, sana ay may natutunan kayo sa pagtuturo kong ito at sana may napulot kayong aral, yung mga dati ng ESL teacher, kung alam na ninyo to, kung alam na ninyo to, di alam ninyo. Kung may gusto kong idagdag, ilagay nyo na lang sa comment section mga Tomodachi. At yung mga bago naman o mga nagbabalak na maging ESL teacher, kung may mga katanungan kayo, ilagay nyo na lang rin sa comment section sa baba. Siyempre, kung nagustuhan naman ninyo itong mga video na to, huwag nyo naman pong kalimutang mag-share, mag-like, mag-subscribe, di ba? Dito na rin lang kayo. Ilang pindot na lang bago kayo umalis, pindutin nyo na. Okay? Ilang mga Tomodachi, matay masyo. Bye-bye. Watare.